Ano ba yung good news natin? Bad news na hindi natanggal si Cayetano, pero good news dahil yan. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Senate convenes sa impeachment courts, sends summon to VP Sara Duterte. Nagigets ninyo mga minamahal? Ano ba yung ibig sabihin ng balitang yan? Sige, okay, paliwanag natin sa madaling pagpapaliwanag. So, official na po. Officially, mga minamahal, na nagsimula na ang impeachment trial laban kay Sara Duterte sa Senado. So, ibig sabihin nito, ang Senado po, mga minamahal, ay formal na pong naging impeachment court. Live po to, live po tayo, mga 7:23 na po ngayon. Diba? O, anong petsa ngayon? Monday, May 18. Live tayo, mga minamahal. So, ang Senado po ay formal nang naging impeachment court. Ibig sabihin, korte na sila ngayon na didinig at huhusga sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Oy, by the way, ilike niyo yung video. Oo, kasi malaking tulong to kasi kinukuha ng mga kabataan yung video natin. Tapos nire-repost nila. Pag nire-repost nila, meaning mas madaming kabataan pa ang maano natin, may hikayat natin sa ating mga opinion. So nakakatulong mga minamahal yung mga likes ninyo kasi nakikita ko sa TikTok, oo, yung mukha ko nakabalandra doon. Sabi ng mga matatanda, ito na yung panibagong henerasyon na mag-aahon sa atin sa taong bayan. So, shoutout. Mamaya na tayo mag-shoutout mga minamahal. Ipaliwanag lang muna natin sa inyo itong magandang balitang to. Yan. Yung nag-convene na ang Senado. So, sinasabi dito, ngayon, may magtatanong, Nima, ano bang unang gagawin ng Senado? Siyempre, tinanggap na nila ang article of impeachment. Ano ba yung article of impeachment? Yun po yung opisyal na reklamo or mga pangatang laban kay Sara Duterte na nanggaling sa House of Representatives. Kasi sa House of Representatives, mga minamahal, sa mga hindi po nakakaalam, nagkaroon na po sa House Justice Committee pa lang, may sufficient and form, may sufficient and substance, may probable cause, at nakakuha ng 255 votes, mga minamahal. Nakakuha ng 255 votes. So, meaning, sa plenaryo, nakapasa na ang impeachment. So, si Sara Duterte ay impeached na ngayon. So, para maging guilty siya, kailangan niyang mapukpukan sa impeachment court, which is ang Senado. So, dapat lahat ng mga senador dyan ay hindi bias. Kung pwede nga lang, ihinibit na yan si Robin Padilla. Dahil sabi nga ni Robin Padilla, kahit sunugin mo ako, amoy Duterte ako. Di ba yung mga ganyang senador, mga minamahal, dapat sila ay ini-inhibit na. Kasi kahit hindi nabigyan sila ng article of impeachment, ang boto nila, no to impeach kay Sara Duterte. 200, tama, sorry, Christopher Sebastian, 257 votes. Nagkulang tayo ng dalawa. Ngayon, pangalawang gagawin ng Senado, maglalabas sila ng writ of, sige nga, writ of summons. Diba? Maglalabas ang Senado po ng writ of summons. So, yun po isang opisyal na utos or notice, diba, na nagsasabing kailangan mong sagutin ang impeachment charges. And pangatlo, mga minamahal, na gagawin ng Senado, bibigyan ng 10 araw itong si Sara Duterte na magpaliwanag. Di ba mga minamahal, magpapaliwanag. Meron siyang 10 days, wala na po yung extension. Hindi mo na pwedeng extend yan. Ano yan? Load na pwedeng extend ng extend. Diba? So, merong 10 days. Itong si Sara Duterte, no extension. Para magsumite ng sagot niya or ng depensa para, nagsumite siya ng sagot para si Sara Duterte may 10 days, walang extension para magsumite ng sagot or depensa after niyang matanggap ang sumon. Guys ninyo, mga minamahal. So, after that, ano yung mangyayari? Kapag nagsumite na ng sagot si Sara Duterte, may 5 araw naman ng prosecution para tumugon. So, di ba, Charlie Whiskey, doon na sila sa prosecution magpupuksaan. Kahit nag-convene naman ngayon ng Senado,
yung mga, what do you call this, yung majority, dyan sila magpupuksaan sa House of, sa prosecution panel. Kung dyan nila ipagtatanggol, itong si Sara Duterte. Pagkatapos niyan, magsisimula na ang pinakamaseryosong bahagi ng trial, which is yung presentation of evidence, the testimony, and the arguments of the prosecution and the defense. Yung prosecution, tapos yung defense team ni Vice President Sara Duterte. Now, ano nga ba yung role ni Alan Peter Cayetano? Bilang Senate President, siya po ang presiding officer ng impeachment court. So, ano ba yung ibig sabihin ng constitutional duty? Nakasaad sa konstitusyon na kapag meron na pong impeachment case na may padala sa Senado, obligasyon nilang dinggin ito. Hindi nila ito pwedeng basta-bastang baliwalain. Diba mga minamahal, sa pinakasimpleng summary, ganito, House of Representatives nagsampa ng kaso, yung Senado naging hukuman, si Sara Duterte kailangang sumagot sa kaso sa loob ng 10 araw. Pero hindi pa natin sinasabing guilty itong si Sara Duterte. Dahil magiging guilty lang yan kapag napukpukan na yan ng mga senador na siya ay impeach guilty. Paano kung hindi umaten ito si Sara Duterte? Eh di mas lalo niyang pinapabilis ang sistema na kailangan na talaga siyang pukpukan. Eh paano ngayon, Nima? Number games yan. Nandyan pa din ang huling alas, ang huling baraha, ang continuation, lahat-lahat na sa kamay ng mga senador. 'Di ba? Mga minamahal, sa mga senador. Yung mga senador na yan, sila po ang may huling alas. 'Di ba kasi ang impeachment is number games. Kahit pa sabihin natin na hindi uma-attend itong si Sara Duterte, kung meron siyang numero, it's very sad to say na hindi pa rin may impeach itong si Sara. Pero ang tanong, gagawin ba yan ng mga senador? Posible nilang gawin yan kapag nabigyan sila ng pera ni Sara Duterte. But if maninindigan sila para sa mamamayang Pilipino, I don't think so na gagawin nila na ipagtanggol yang si Sara Duterte. Hindi ko sure kung kaya nilang ipagtanggol yang si Sara Duterte. Now, mga minamahal, you already rely on, alam mo, may nag-comment dito, sa mga natin dyan, what do you call this, sa mga moderator natin dyan, yung mga masasamang tao, iligwak na ninyo. Kasi masyado silang mga papansin. Ngayon, anyway, mga minamahal, so to make the long story short, hindi man naging matagumpay ang regodon ngayon sa Senado, naging matagumpay naman ang hiling ng mamamayang Pilipino na mag-convene ang Senado